saka yung kanilang grade na accordingly kung anong year level na sila ngayon. Okay. Tapos yung 2x2 ID picture at saka yung lapis, yun lang naman yung dadalhin nila. Okay. So dapat sir, senior high school graduate yung mag-apply? Pwede po na grade 12 pa lang, as graduating siya for this school year, basta ang dalhin niya na grade niya, yung grade 11, yun yung dadalhin niya na grade niya. So ibig sabihin Tapos, sir, kahit graduating ka pa lang, no, student ka pa lang, grade 12, pwede ka na mag-take ng exam. Apo, tutusin kahit ang grade 11, pwede rin siya kasi yung examination natin ay valid for 2 years. Kaya tamang-tama, makagraduate sila ng grade 12, pwede pa nilang magamit yung result ko halimbawa nakapasa sila sa... Ay, okay. So kumbaga sir, hintayin nila na makagraduate sila after senior high school. Then kung nakapasa sila 2 years before, so pwede nilang gamitin yun, sir. Okay. Sir, after ng exam, ng entrance exam, ano yung mga expect ng mga nakapasa? Yun naman. Ang mangyayari dyan, PMA will advise all those passers. Pwedeng via email yan, tatawagan din sila. Iko-contact talaga sila ng mga personnel from PMA informing them that they passed the entrance examination and i-schedule sila for the complete physical examination. Yung complete physical examination naman, yun lang kasi ang venue nito, iisa lang doon sa AFP Health and Services Command doon sa Vilo na sa Quezon City. Kaya magpupunta sila doon, depende sa schedule nila kung kailan sila papapapagin doon. Mga around 11 days yun, provided na yung kailangan nila doon, yung tulugan, pagkain, provided na ang kailangan na nilang gawin ay dalhin yung mga requirements na documents na pinapadala sa kanila at magpunta lang doon. Yan yung kailangan nilang gawin. Okay. Sir, matanong ko lang, ikaw sir, nag-graduate din po kayo sa Philippine or sa Philippine Military Academy, sir, or nag-apply kayo through yung officer candidate course? Paano kayo sir sa Philippine Army? Apo, yun din ang sabi ng Panginoon this is your trap. Kaya when I was third year in college, yun yung time na nag-take ako ng PMA and fortunately nakapasok ako at saka nakagraduate noong 2007. Ay, okay. Taga saan kayo, sir? I'm from Sagada Mountain Province po, sir. Okay. Apo, medyo malayo. Sir, ano yung masasabi mo sa mga aspiring applicants? Yes, sir. Ano yung mga words of inspiration mo sa kanila before na mag-take sila ng exam? Yun, lalong-lalo sa mga aspirants natin o yung mga pagpapakinig natin, ito na yung pagkakataon to have the privilege of having the noble profession to serve our country and our people. Yun yung maganda dito, one of the benefits. And ito yung time na pwede nyong ma-express yung sarili nyo doon sa pagtulong natin sa taong bayan, lalong-lalo na sa community. Maganda rin na maging track yung part ng military and PMA is one of ito yung magandang puntahan pag lalong-lalo na papasok tayo as officer at sigurado ako sayang din yung may ambag ng mga potential natin na nandito sa Region 6. Okay. Sir, Iloilo City, mga halos 500 na yung nag-register. So, sa buong Pilipinas, sir, mga ilan yung na-expect natin na kukuha ng exam sa Saturday, August 22, 25? Normally po, sir, ang applicants natin whole country can reach up to more than 30,000. 30? Ganyan kalaki, around 30,000 mahigit. Mostly ang nagtutuloy din yan sa exam, siguro mga more than 20,000, 25,000, mga ganyan. Okay. Diyan yan yung average range ng mga examinees natin per year. Okay. So sa 20,000, sir, ilan yung masasabi nating makakapasa sa PMA na? Alam naman natin na sa batas naman na yun, na ang strength kasi ng kadete buong PMA ng apat na classes ay 1,300. So kung tingnan natin 1,300, kung divided by 4 mo yan, around 350 per class. So
normally, nagre-recruit tayo yung final na talaga na natatanggap dyan, yung na-appoint na kadete, dyan naglalaro sa 300 to 350. Okay. Pero sir, kung example, siyempre yung mga ibang batches, less than 350 na sila. So, yung incoming first year, pwede na more than 350 yung makapasok, sir. Pwede. Depende yan, depende. Basta ang limit lang kasi ni PMA, hindi siya pwedeng mag-exceed kay 1,300. So, halimbawa yung iba, previously, ganun din naman kahit nung kapanahonan namin kasi yung sinusundan namin ang laking class kami, medyo malaki rin na class kasi yung mga naunang class na sinusundan namin, konti lang talaga sila. So, with that, i-anticipate din yun na mag-adjust kasi yun yung pinoprogram ng ating government na pinupunduhan niya yearly. Sir, ikaw na-mention mo na isa ka rin sa product ng Philippine Military Academy. Sir, ano yung masasabi mo na dapat ipursigihin ng mga applicants na sa pagpasok nila sa Philippine Military Academy? Kung saan sila pupunta, most probably ang sa akin naman dyan is saan yung interest nila. Halimbawa, alam naman natin you will become the officers of the armed forces. Kumbaga mapupunta ka sa Army or sa Air Force or sa Navy. Depende yan kung saan din naman yung hiling ng bata. More on yung bata din naman yung mamimili kung halimbawa nandun na sila sa academy. However, third year pa sila mamimili niyan. So yung training nila for the next 3 years, kung fourth year na nila, doon sila mamimili kung mapunta sila ng Army, Air Force or Navy. So doon din magkaroon ng mga courses related kung saan sila papunta na branch of service ng AFP. Ganon. Sa akin naman, ang recommend ko sa kanila is na utod ang aton nga linya. Alanggen. So imagine 20,000. Tapos ang makasulod lang sa akademya 350. Pwede na nga mabuhinan, pwede pa na madugangan. Kaya dapat sa bilog nga academy 1,300 lang. Okay. Nagapanumbalik sa piyak na linya si Colonel Louis Steve Kilakil. To continue, kanina nga yun cadet wants to join PMA, take a challenge. I highly recommend ayusin lang din, mag-aral ng maayos. Nandun sila sa loob, most probably sila mag-transform. Small yung develop kung paano sila think how to also have a grip. Mga ganun. Yun yung mga okay. Colonel, sir, medyo dula-dula ang signal. Request lang sana tayo, sir. Baka makahanap tayo ng lugar dyan para mas klaro yung signal. Apo. Okay na po ba, sir? Yes, okay na po ba? Okay na po, sir. Sir, na-mention mo ikaw, nag-graduate ka, sir, sa Philippine Army 2007. Apo. 2007. Sa naging experience mo, sir, ano yung mga challenges dun sa akademya na masasabi mo, sir, na nalagpasan mo, Colonel Kilakil, sir? Maganda rin yung talaga yung lifestyle kasi buhay natin and Lagi daw nag-utod-utod ang signal ni Colonel. Balikan ta siya. Pinapamangkot natin si Colonel, no? Kung ano ba ng mga experiences niya man bilang isa ka graduate man sa Philippine Army nga makakuha man siyang idea ang mga aspiring applicants. Kakuha sila bala sang inspirasyon, motivation.
Nagapanumbalik sa piyak linya si Colonel Kilakil, sir. Yes, Yes, sir. sir. At tusid yung mga iba pang challenges doon, aside sa pag-adjust mo ng lifestyle sa loob kasi most probably hindi mo nakasanayan. Hanggang lifetime makaka-adjust ng yung paano siya mag-aral. Kasi yun schedules yung Okay. kaya you need to mag-aral. Ang kagandahan naman doon, instructions from paano medyo adjustment doon. Okay. Colonel, sir, ang mensahe nyo na lang po, imbitasyon sa mga kababayan natin dito sa Western Visayas na mag-take ng exam. Yes, sige, mga taga-Western Visayas or aspirants ng mga kabataan, we highly encourage you to take the challenge to training. So available pwede rin sa Sunday. I-process namin kayo na pag-usapan kanina na requirements. Dahil yun and being appropriate attire that is wearing white shirt, pants, and shoes. Yun lang naman po. Okay. With this, maraming salamat Lieutenant Colonel Louis Steve Kilakil, ang team leader ng Iloilo Testing Center para sa entrance exam sa Philippine Military Academy. Okay, thank you sir and thank you for this opportunity. At yan mga kabyanan, si Lieutenant Colonel Louis Steve Kilakil, ang team leader sa Iloilo Testing Center para sa entrance exam sa Philippine Military Academy. Pero ang masiling ko lang, minsan ano kadamo ang makuha kung destiny mo nga magsulod sa Philippine Military Academy. Ano ka gid na? I-lead ka gid sina. Pero siyempre, ubrahon mo man ang part mo. Kung porsigido ka gid. Kung porsigido ka. Imagine na, 20,000. Pero ang makapasar lang 300. Naghandom man kita sa una sa high school kita. Before kita mag-graduate sa St. Vincent Ferrer Seminary sa high school, ina-istoryahan na ni sa mga classmates ko, even mga cousins ko, gina-istoryahan na mo ni kung diin eskwela. Galing kay kita na sa natagaan sa tsansa, no? Bangod man sang mga schedule. Pero happy kita sa mga nag-graduate. Labi na ang mga mga kauturan tabalang ati ginakulang. Pero nagpaninguha, nagpanikasog. Subong graduate na sa Philippine Military Academy. Nagaserbisyo na. Kag-isa ka noble profession kid ang ining pagsulod sa Armed Forces of the Philippines. Saludo kita sa sakripisyo nila, saludo kita sa ginahimo nila para pangapinan ng aton nga pungsod Pilipinas. Minutos magaligan sa takna alas 2 sa hapon. Tinatamyaw ta ang maayong hapon ang mga nakatutok sa aton nga live. Si Sir John Matthew Ferrer, si Glay Charles Arcangel, si Ma'am Melanie Valdos Reyes sa PBS Central Office. Ma'am, magandang hapon po. Akon nga wife nakatutok man sa Gimaras, si Noela. Sa mga gusto dira patamyaw, no, pwede gid kamo kabilin sang comments sa aton nga live kay aton ina nga pagabasahon.
Sa ibang panaton nga balita, ang most wanted person sa Western Visayas na dakpan sa Iloilo City. Halos, hindi halos, kada adlaw gid masako ang dinakpanay sa Western Visayas sa mga wanted person. Nadakpan sa City Police Station 8 ang most wanted person sa Western Visayas sa Barangay Cubay, Haro, Iloilo City. Ang suspect, ginkilala nga si alias Rex, 54 anyos, residente sa Iloilo City, kag nagkapangatubang sa kaso ng murder. Sunod kay Police Regional Office 6 Director Brigadier General Josefino Ligan, hindi maguntat ang kapulisan sa paglagas sa sining mga may salabton sa layi. Pinagod para tagaan sa hustisya ang ilang mga nabiktima. Sa kanunyaran sa kustodiya sa Iloilo City Police Station 8 ang nadakpan nga wanted person. John Matthew, mayong hapon. Si Check Ke. Mayong hapon man sa imo. Maghatag lang kita sa pila ka mga pahanumdom. Magabalik lang ang programa Bantay Banwa. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. It's a leap of faith. Actually more like a three-step and a sway. Ito ay ang sayaw sa Obando, Bulacan. Sinasalihan ng mga babae at lalaki na humihiling ng anak o asawa sa tatlong pintakasing santo. The Three Saints, San Pascual Bailon, Santa Clara ng Assisi, and Nuestra Senora de Salambao. Wikipedia says it's a dance of vitality and abundance performed for 3 days from May 17th to the 19th, one day devoted to each saint. The festival starts off with a mass, and later in the day, the dance procession is performed, where devotees sing the Santa Clara song and melody to the Blessed Virgin of Salambao, their Thanksgiving song. The festival could be traced to an ancient ritual called Kasilonawan, a celebration of the god Linga, a force of nature. When the Franciscan missionaries came, they introduced the three saints to replace the pagan gods. In WW2, the Church of Obando and much of the town was pretty much destroyed, including images of the three saints. The festival was banned because of its pagan roots. Religious processions were still held, but the dancing was not allowed. But in 1972, the new parish priest and the Cultural Commission of Obando brought the tradition back. Sayaw sa Obando has survived for centuries, holds up to this day, and yes, it was another victim of the COVID, but on hold just like other mass activities. But in May this year, thousands of devotees, mostly families and couples, came back to pray for children and perform the fertility dance in the streets of Obando, and just to be safe, with face masks on. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Uy, Julie! Saan ang video ni Elmer? Parang tulalang-tulala ka dyan. Nina, tulungan mo ako. Akala ko date lang yun. Sumama naman ako. Tapos, sirit niya ako. Anong gagawin ko? Ano? Pumunta sa inyong barangay o Police Women's Desk o sa DSWD na may serbisyo para sa mga biktima ng rape. Ang rape ay labag sa human rights at ng anti-rape law. May obligasyon ako. Ikaw. Tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. 48 minutos, magkalikat sa takna ang alas 2 sa hapon. Padayon ka mong nagapamati diri sa Japon sa programa Bantay Banwa. Si Governor Paulo Javier Sang Antique, impose niya man ang iyang Anteco billing statement. Tinag take effect na, no, ning 500 pesos
nga subsidy halin sa provincial government. Kadamo gid sang nagpabutyag sang pagpasalamat sa provincial government sa sining lihok. Dako na ini nga bulig, no? Para sa mga kauturan ta nga nagakinahanglan, sa mga kauturan ta nga di napaminsar kapalamunggo kundi magkuha sang malayra sang inugbayad nila sa kuryente. So kung for example ako may 1,000 akong bill kada bulan, mamuhinan 500 pesos. Subot siligon 500 na lang ang akong nabayaran. Si Gov. Paulo Javier, nakita naton sa iyang Facebook, ang iyang bill 9,629. Buhinan no sang Provincial Electric Power Subsidy nga 500 pesos, nahimo na lang ini nga 9,129. Kung ikaw nagabayad kung imo abi nga bill sa kuryente 400, 450, so wala ka na bayaran. Sana all na niyang mga taga Ileco, sana all na niyang mga taga sa iban nga mga lugar, no? Diri sa aton sa syudad. Pero nami ining nga programa gid. Kag wala ta kabalo basi ang iban makita nila nga beneficial ini sa ilang mga constituents basi wala kabalo sa iban nga lugar. Hindi lang 500 ang ihatag. Di ba? Damo gid sang nalipay ng mga antikenyo sa sining Provincial Electric Power Subsidy. And we hope magsunod ang iban nga LGUs. Hindi lang niya one time, ha? Hindi lang niya one time. Kada bulan ini. Gagnami ang programa kay inclusive, tanan. Manggaranon ka man, imol ka man, ra ka sa tunga-tunga. Abay pa nga magasunod ang iban nga LGUs ini. Hindi mo makita ang pagpungko niya pa lang. Actually wala pa ni siya nagpungko. Nang impart ini sa plataforma niya. Nati makita mo man ang mihura. ₱51 minutos makaligat sa takda ng alas 2 sa hapon. Sa ibang panaton nga balita, ari madugay na ini nga ginahulat no sa mga healthcare workers naton. Nagbunga na ining nagbunga na mga kabyanan ang pagpangabay sang Senate Committee on Health Chairman Senator Bongo. Agud mabayaran ang halos 7 bilyon ka pesos nga allowances nga utang sa gobyerno sa healthcare workers. Inang nanging reaksyon sa pila ka healthcare professionals kasunod sang anunsyo sa Department of Health sa public hearing sang Senate Committee on Health kahapon na may pondo na nga ipagwa ang Department of Budget and Management para bayran ang Health Emergency Allowance o kung HEA. Pati ko na dumduman sa COVID pandemic pa ini nanginlayi ang HEA para sa healthcare workers. Pero naglapot pa sa tinuig. Hindi, ano pa ni gani, no? Ang hindi balatanan na tagaan. Sa nagligad nga 14 ka public hearings sang Health Committee, wala gid dinhi na untatan ang panawagan sa DBM kag DOH. Kunti na serbisyuhan na ini sa mga healthcare workers. Pagkabay pang mahatag na as soon as possible kay dugay na gid ni kag kinahanglan gid ini sang aton nga mga healthcare workers. 53 minutos makaligat sa takna ng alas 2 sa hapon. Mga kabyanan ng iban pagit ng mga balita apat pato na to sa masunod nga edisyon sang programa Bantay Banwa.
Ginapasalamatan ang aton mga kaupdanan sa technical side, Engineer Roy Louis Caipang, sa studio sa transmitter, Mr. Jeffrey Betita. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa, Tarosa, Radio Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025.